you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it, because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report. This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, saktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Buenos dias, maayong adlaw sa tanan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa mga programa ng 1116 DXAS, your community radio. Okay? 1:30 in the afternoon and it's Thursday, automatic. It's a new opportune time para tayo ay magbigay ng bagong kaalaman, mga updates sa mga iba't ibang programa dito po sa mga ahensya ng gobyerno para sa ahensya de konsensya. Pero dahil tayo ay Huwebes ng hapon, kasama niyo po ang Social Security System. At ako po ang magiging inyong lingkod, de ustedes servidor, de ses barkada, na Prabanal, Disecan. Tayo po yung Senior Communications Analyst ng Social Security System or SSS. At ito po ang oras na kung saan tayo po ay handang tumulong, handang magbigay ng mga bagong update, handang sagutin ang inyong mga katanungan or kung may mga follow-up po kayo. No? Kaya nga pag may programa po tayo, hinihiling po namin sa inyo na kung maaari, dahil tayo ay live na live ngayon, hindi lang po sa ating AM band sa radyo, kundi pati sa ating Facebook, ay i-share, okay? Hindi lang like or follow. I-share nyo po itong ating mga content. Malaking tulong po ito para sa lahat ng ating mga circle of friends or ating mga yung reach, di ba? Makakatulong po ito lalong-lalo na pag kayo po ay mga may pamilya, may mga kamag-anak, kaibigan, o friends of friends na sa tingin ninyo baka hindi importante. Pero pag sila po ang nakapakinig, nakapanood, ay napakahalaga pala. Okay? So, kanaton, aki, na siyudad de Zamboanga, ¿qué tal? Nako,
takya también kita, habla sila sernap. Mangkwento lang to about the SSS. No meto entra politiko. No meto entra kosa-kosa ali SSS lang hindi pwede. Disclaimer naman 'yan, 'di ba? Kung ano yung pag-uusapan natin dito, it is the office, no, na hinahawakan ko, na rinirepresent ko, at ako mismo ang may responsibilidad, no? Wala pong wala naman po tayong masamang ginagawa, no? Kasi nga ako sabi ko ilang beses na itong ating ginagawa dito sa radyo, bagaman tungkol sa SS ang pinag-uusapan natin, ako ay natutuwa, masaya rin ako na ibabahagi ko yung aking buhay, yung mga kaalaman ko, yung mga bagay-bagay na natutunan ko, no, nung ako ay nag-aaral pa or during my childhood years, 'di ba? Yung mga ganyan. Tapos syempre may mga pagkakataon na gusto ko ring mag-rant. Pero hindi kat Calvin rant, alam niyo na 'yon, yung hindi gano'n. No, yung parang maglabas ng saloobin tapos nire-relay natin sa pinag-uusapan natin dito. Gaya nung mga sitwasyon ngayon, 'di ba? Especialmente aquí na Ciudad de Zamboanga, aga-aga pa lang, temprano pa lang, 'di ba? Chinya tamen ko sa sucede, no? Ahora, grande issue tamen kel, no? I-check nyo na lang sa social media, uhi-uhi na otro mga stasyon o mga periodiko o kosaman, no? Nandiyan yan, kaliwat kanan, no? Although, tasaluda kita, tasaluda kita, the men and women, our brothers and sisters in the Philippine National Police and other military personnel, di ba? Tasigura el paz, el orden del di aton syudad, no? Pero syempre, ingat po tayo, no? Better safe than sorry. Hindi rin pwede tayo kumpiyansa, taliyaman sila, tamireman kita kanila, Cheneman checkpoint, talya, chene police visibility, hindi tayo tumang kumpiyansa, sa leto na dito, sa leto na kasa, madrugada para man-jogging. Tabus katamento, no? Ingat, of course, di ba? Iingatan natin ang sarili natin. Siyempre, may magko-contest naman. Sir Nap, kung gano'n naman, magdasal naman tayo. Siyempre naman, wala naman ako sinabing hindi tayo magdasal, no? Hihingi tayo sa Panginoon ng guidance or ng protection. Pero tandaan nyo po, binigyan din po tayo ng wisdom. Yung wisdom po, mahalaga din yan, no? Siyempre, como ansina, portal tepun, de noche, blackout, kabar kere lang to kumpra soft drinks. No matobla kumingo, resaan na yo kabar kumpra so, 'di ba? May mga ganyang situation, no? So ang sa akin lang, gagamitin natin yung wisdom natin, no? Kasi sa dami-dami ng pinag-uusapan natin dito tungkol sa SSS, yan, no? Ginagamitan natin ng ating wisdom. Kaya dapat ina-analyze natin kasi sabi ko, si pwede continual contribution, continua. No, kasi sooner or later gagamitin natin 'yan, 'di ba? Klaro ba mga ciudadanos de Zamboanga? Kape-kape akal mga nuevo le desperta kay Kiore durmi enantes. Hindi na natulog kagabi, kaninang umaga natulog. Ngayon babangon. Taregan niya si Lola, di aton abuelo-abuela. Oy, desperta ya. Mangkape, anay na datong programa Ahensya de Konsensya. Mga tayo manghud nato doon na basilan haloy tawi-tawi, magsukol kanyo, mga toto. Ay, nako, mga kaibigan natin dyan sa basilan, malapit na bang kaming bumalik dyan sa ating service office because isang magandang balita dumating po sa atin that sooner or later, yung exact date talagang fina-finalize pa, ay i-upgrade na po muli natin yung Basilan Service Office into a Basilan Branch Office. Okay, buen noticias mga ciudadanos de Basilan, particularmente Alina Isabela. Pero wag kayong mag-alala, pasalin mga tao sin SSS isab, bukon lang doon na Basilan nag-office, no? Ayan man in office nila doon, but mount sab sila lamitan, yato sab sila
Maluso, Lantawan, ang sab sila mga project, mga service on wheels. Pero bukon adlaw-adlaw, naka-schedule na reon. Ganon din, doon dahil sa Holo, iban na tawi-tawi ang kita mga service office doon, naman jari tumabok sin mga katas niyo yaon, mga concerns niyo, pero bang manjari sab mag-online na kamo. Bukod na mahunit mag-online, mahunit yaon bang way kamo cellphone, iba way kamo internet connection. Undi bang ditud kamo maingat. Susuway kamo magpatabang, magpatabang kamo mga anak niyo, mga tayo manghud nyo ang maingat mag-internet nyo, makusog mag-Mobile Legend. Mataod pa mga panayam doon na on mobile games. Okay? So yan, mga mabuting balita. Dagdagan din natin, dagdagan natin yung mga, dahil wala po ako masyadong pag-uusapan ng mga local activities ngayong umaga, kumustahin din natin yung mga kasamahan natin dyan sa Zamboanga, Sibugay, dito pod sa Zamboanga del Sur, o sa Zamboanga del Norte. Nga naman, kay kami, kay wala man din akong laing nga kauban. Karon pa lang, mananghinda ko ninyo, kay next week, wala ko dire. Di ko makapag-live. Kay mubiyahe mi, Domingo pa lang mubiyahe na. Luuya, no? Luuya, kapoy kayo. Kung kamo ang nasa ako ang lugar, sa akong posisyon, basig di na mo ganahan ba? Kanang panahon para mo adto mo haji, mo bisita sa ato ang Ginoo sa simbahan, pero mo biyahe lang di ay mo kay padulong mo dipolog na siguro ingon mo ay surrender na ko ana sir. Pero trabaho man, no, dili man ni adlaw-adlaw. So ako mananghitapod ko karon diri kay Kuya Meng, kay Kuya Pons ug sa mga kauban nato sa 1116 DXAS na wala ko diri next week. God willing, okay, maayo pod ang amo ang biyahe. So, Domingo pa lang, mo biyahe nami padulong sa Dipolog. Kay naay activity ang SSS Dipolog branch diha sa Dipolog City katong atong gitawag nga Run After Contribution Evaders Campaign. Duha ka adlaw na siya, Lunes ug Martes. Bantay mo mga employer. Nako, kung naapil ang inyong mga ngalan sa listahan, naanabalik ang SSS sa mo ang kampanya kontra sa mga walay klaro. Magbayad sila mga SSS contribution. Okay? So Lunes pati Martes naami sa Dipolog City. Paghuman katong sa Martes, gamay lang man ang amo ang bisitahong nga employer. Moderetso mi sa Molabe, sa Del Sur. Pag abot dito sa Del Sur, naa na pod race. Sunod-sunod niya ato ang trabaho. Run After Contribution Evaders Campaign dyan po sa Molabe Municipality. So, Tuesday to. Ugma na pod, Miyerkules, nalang gihapon mi diya sa Pagadian. Diya mi mag-overnight. Pero, pag abot sa Miyerkules, pag mata pa lang, biyahe na pod mi padulong Dumalinaw. Kaya mo nagbiyahe? Unsay nasa Dumalinaw, race lang gihapon. So, duha ka adlaw sa Dipolog City, human ang Pagadian na pod duha sa Molabe ug sa Dumalinaw. Okay? Pag human sa Dumalinaw, dili pa mi makabalik diri sa Zamboanga. Moderetso mi sa Sibugay, sa Ipil mag-overnight. Kay sa Huwebes, por eso wala ko diri. Naapod mi diha sa Ipil Municipality i-conduct ang race gihapon. Okay? Wala namin nag-extend kay ang Biyernes ana Labor Day. Grabe na pod ka sakripisyo ana, martir na kaayo no. Uli na ta, Huwebes pa lang ha. Okay, so hindi nakakayanin kahit gusto natin bumalik dito on time, medyo apiki na, no? Apiki na. So sa mga kapatid natin, mga kaibigan, kakilala natin diyan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, kita-kits tayo,
kasama. Okay, mga kaibigan natin dyan. So kung kayo po ay may mga katanungan, question, o kung ano man na gusto iparating dito sa ating programa, pwede nyo po kaming padalhan ng direct message sa ating live streaming ngayon. Pwede rin po kayong magpadala ng direct message or private message sa text, through text, sa 0916-296-6625 at saka sa 0998-844-1410. Okay? Kung may papadala man po kayo through or ipopost or i-comment, pakiingatan lang po, wag po kayong mag-post or mag-comment ng mga sensitive information. Particularly, lalong-lalo yung mga SS number po ninyo o mga contact details, no? Kasi mahirap na ay may naka-monitor sa atin, nagmamatsyag sa inyong mga galawan, no? Kung ano-ano pinagpo-post nyo dyan, tapos kayo po ay kukontakin nila. So, hindi po kami nagkulang sa mga anunsyo namin sa mga scammer. Ano-ano na lang ang aming pinopost, ano-ano na yung aming ina-announce, saan-saan na lang. So, pag-iingat po. So, kung ayaw nyo pong ma-scam, make sure you only visit the official website of the Social Security System o kaya naman yung mga official social media accounts natin na matatagpuan kapag nag-type po kayo ng MySSSPH. Okay, pag yan po tinype nyo, lahat ng mga social media account ng SSS ang mapapasukan nyo. Yan po pag clinic nyo, yan yung official. Kaya doon sa mga groups, 'di ba? Mga group chats, mga groups, iba yung groups, iba yung group chat, no? Iwasan nyo na rin po, magtatanong-tanong diyan kasi pag nakita nila na interesado po kayo sa isang SSS transaction, tapos meron diyang loko-loko, pwede siya hinay-hinay kung tigo private message. Sabi, sir, ma'am, gusto nyo ng tulong sa ID? May kilala ako sa SSS. Ganon yan. Madali lang ito. Kwan lang yun, hingi lang yun siya ng pangmerienda. Wala na. Iba na. Baka sa sunod, hindi lang pangmeriendang hingin sa inyo. Yung mga ganyan, style yan nila, no? Tapos, magagaling yan hanggang gusto na kayong tulungan sa pag-create ng account, pati ma-share nyo na po yung inyong mga online banking details, which is the most riskiest here. Kasi nga, sige lang, okay, kaya pwede naman lusot na registration, na application. Pero the moment these scammers have already access, no? May access na sila doon sa inyong mga savings accounts, sa mga online banking, malisod ya, delikado ya. Because they can just easily transfer funds. They can just easily purchase anything. Kasi nandun ang access sa kanila. Tapos yung mobile number na connected, nadila cellphone niya, no? Mahirap. Kaya iwas po talaga. Chene pa si Ali talyama. Chene tan email. Chene ta dali link through text. Chene ali akil tan message na group chat. Chene personal message. Chene ali mismo na groups. Kusa ta kaba po ne. Man-engganyo kayot. Taas sikat ka nato na loko. Hindi yung pagsabi ko ng loko, kanyo talagang para sa kanila dapat yun Pero wag po tayong magpaloko, wag po tayong magpa-scam. Pumutan na lang po talaga sa SSS. Okay? Tapos yung sabi ko nga hindi lang po yung ating mga social media accounts ang inyong ifa-follow pati yung ating yung ating locally administered Facebook account sa SSS Information and Announcement. Now, our topic for this afternoon, ang haba ng litanya, kwento-kwento di ato, kaya nga sabi ko, wala masyado akong nakuha o nakapagpadala sa akin ng mga action photos in recent weeks. Kaya sabi to Kuya Meng, the last week, grabe tamin na manada, todo kamabutalya. Okay? So, yun, wala siya masyado ipopost ngayon, but pag-uusapan natin yung isang aspeto, akal yung flash to natin Kuya Meng, akal press release, akal L 60 billion something press release scale, no? Isang portion doon about sa press release namin last week ay pag-uusapan natin ngayong hapon. Okay? Pwede nyo pong puntahan yung, ano yung to kalyan post, akal picture, yung mga nakikinig sa atin ngayon, o kaya naka-Facebook po, pwede nyo pong bisitahin yung website or yung Facebook ng SSS para
i-click yung link para mabasa po yung kabuuan ng press release natin. Yung press release about the response of SSS, no? Yung mga loan moratorium, mga iba-iba, Ayan, isa yan sa mga yung naka-flash ngayon, isa sa mga binigay po sa atin ng PIA, no? Mga coverage nila. Sige lang Kuya Meng, channel lang sila, flash lang to, no? Kasi ngayon, ang isa sa mga nabanggit po doon ay isa-isahin natin, no, ibibilis na yung mga emergency loan, merong mga microloan program, merong ang daming binanggit doon about mga condonation. Pero ang isa sa napakagandang balita ay itong pag-i-implement ng tinatawag nating SSS Pension Reform Program, which is our topic for this afternoon. Pero may dadagdag pa rin tayo niyan. Okay? At tandaan nyo, walang pinagbago doon sa rational nito. Yung magbibigay tayo ng increase sa mga tinatanggap na pension ng ating mga pensioners. Ito pa rin yung in-implement natin last year. Pero may konting pagbabago para mabigyan ng mas maganda o mas naaayon na ayuda para sa ating mga pensioners. Okay? So, itong pension reform program, ay mababasa nyo pag kayo po ay naghanap ng SSS Circular number 2026-002. Okay? Para sa mga pensioners po natin, tandaan nyo po na alam namin, no, yung hinaing, alam namin yung kagustuhan ninyo na makakuha ng malaki-laking pensyon. At sa hanay ng SSS ay hindi naman yan ganun kadali dahil mahirap din na kayo po ay bibigyan namin ng increase tapos mauubos na yung pension ng yung pondo, yung kaban ng SSS. Kawawa yung mga magpapile ng mga sickness, maternity o pension na mga actively paying members natin sa ngayon. Kung magpapile na ng retirement, si Kuya Meng, paano na? Si Noemi Apondo? Si man-file man sickness si Ate Sara. Kilaya lang si Noemi Apondo. Yung mga ganyan. No? Tandaan nyo po, hindi po sa ayaw namin, okay, makakuha ng benepisyo na mataas-taas yung ating mga pensioner. Pero hindi dapat natin i-kompromiso yung future benefits ng currently paying members. Tandaan nyo po yan. Okay? So, the purpose of this circular is pursuant to Section 4 of Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. And following issuances, ito pong office order natin ngayon ay issued. Number 1 by SSC Resolution number 146 series of 2026 dated April 8, 2026 approving the early implementation of the 2026 pension increase under the SSS Pension Reform Program, which aims to provide financial relief to SS pensioners amid the economic challenges brought about by rising global oil prices. Okay? Tandaan nyo po, last year, in-announce natin ito that during the month of September, every year for 3 years, magkakaroon po ng pension increase. Pero ang ginawa ni SSS, dahil nga gusto natin makatulong, alam natin yung pinagdadaanan ng ating mga pensioners, ay i-implement natin ito ng mas maaga. Under SSC Resolution number 340, Series of 2025 dated July 11, 2025, approving the scheduled implementation of the SS Pension Reform Program, which aims to provide stronger financial protection for SS pensioner by ensuring that the value of their benefits can keep pace with the rising cost of living amidst longer life expectancy,
thereby helping uphold their dignity and well-being. Okay? Yan yung purpose natin dyan. Okay? So, ano-ano yung mga program guidelines? Number 1, a percentage-based increase in monthly pension shall be implemented over a 3-year period as shown below. So, dalawa ha, ang tinutukoy natin na kategorya ng mga pensioners dito. Una, yung mga retirement at disability pensioner. At pangalawa, yung mga survivorship or death pensioners. So, sila po ay tatanggap sa 2025, 2026 at 2027 ng pare-parehong pension increases. Okay? Ibig sabihin, si retiree at saka si disability pensioner, 10% every year for 3 years ang makukuha, no? Cumulative. 10%. Tapos yung 10% na dadagdagan ulit ng 10%, tapos dadagdag for a total of 33.3% yan, no, lalabas. Pero yung mga survivorship pensioner naman, dadagdagan natin ng 5%. Okay? Hindi siya 10%, kundi 5%. Para, although dahil ang rational naman dyan, hindi naman sila yung member. Pero para lahat ay maka-enjoy ng pension increase, pasok po yung mga yung mga survivor pensioners for 3 years also. Okay? Ano pa ito sa mga program guidelines na dapat nating malaman? Ito yon. The pension increase shall apply to pensioners eligible as of the specified cut-off date based on the date of retirement, disability, or survivorship. Okay? And shall take effect for each implementation year as shown below. Okay? So, sa nung year 2025, yung last year, ang cut-off date para kayo ay makatanggap ng pension increase ay dapat yung inyong retirement or yung inyong contingency is August 31, 2025. Dahil mag-e-effect yung increase September 1, 2025. Okay? Pero sa ngayong taon, dahil nga special ito, 2026, ang cut-off date ay May 31, 2026 para sa ibibigay natin na pension increase. Okay? Pension increase on June 1, 2026. Okay? Yan yon. Pero, ito po yung magiging special na tulong para doon sa mga may mapapaaga. Okay? Yung kanilang retiree or yung hindi natin pinagdadasal na mapaaga mamatay yung partner para makapension. Pero pasok pa rin kung kayo ay tumatanggap na ng pension. Okay? Tapos yung mga may cut-off date from June 1 to August 31 ay pasok din. Magkakaroon ng effective increase on September 1, 2026. Okay? Now, for next year, hindi natin alam, no? Baka, kumuano, no? Sabi man kita kay Sosedes, sabi kay Manguera, LUS, pati Israel con Iran. Kaya ba sabi? Siguro sila. Pero tayo dito, hindi naman natin inisip yan. Wala naman sa usap-usapan o plano yan. Dahil nga ang plano natin, every September magkakaroon ng pension increase. So we don't know next year kung may mga ganyang kaganapan, no? Pero sa atin, as per schedule, 2027, August 31 ang magiging cut-off date para magkakaroon ng panibagong additional increase effective September 1, 2027. Okay? The percentage increase shall apply to the monthly pension. Yung monthly pension dito ay consisting already of the regular pension plus the 1,000 benefit allowance. Yung 1,000 benefit allowance, yan yung term na madalas sinasabi na binigay ni Digong. Okay? The dependent's pension shall also be adjusted accordingly. Okay? The amount of the pension increase may be paid as a differential to certain covered pensioners.
such as those with in-process, pending, or re-adjudicated benefit claim, advanced pension releases, or suspended pensions awaiting resumption. So, to cut the long story short, ang sinasabi dito, kahit hindi nyo pa natanggap on time yung inyong yung increase, matatanggap nyo yan eventually. Basta naayos na natin yung gusot, kumbaga. Kung nag-push to na, kung suspended, nag-resume na, kung in process pa, na-process na, yung ganyan. So, wala po kayong aalahanin na walang makukuha. Meron po, pero posibleng madidelay lang. Pero, yan naman po, un golpe ay resibito syempre. Isang lump yan, yung retroactive payment, ibibigay po natin. Okay, under the repealing clause, Circular number 2025-005 dated July 28, 2025 is hereby repealed upon issuance of this circular. So yung unang circular, repealed na siya. Ito yung mag-take effect dahil nga may bagong adjustment. No? And under effectivity clause, this circular shall take effect immediately following its publication in a newspaper of general circulation and the registration and filing of the copies of the published circular with the Office of the National Administrative Register. Okay, please be guided accordingly. Signed by President and CEO Robert Joseph Montes Declaro. Okay, last April 20, 2026. Okay. So, yan, no? Magandang balita, in-announce na natin early. Although, nagkalat na yan sa social media o saan-saan man na yung pagkakaroon ng pension increase ng ating mga pensioners earlier than the usual date, no? So, maraming salamat sa pakikinig at pagmo-monitor po sa amin. You just share the contents of SSS, yung content of 1116 DXAS, itong program natin para maintindihan nila, uy, magandang balita yan. Amo si Kere di mio lola, amo si Kere di mio abuelo, pension increase. Kaya mga nieto, mga apo ba? Amo ka tayo ta espera. Kaya andaya sila na fast food. Andaya sila na mga na mall. Yan. Kay Manwidroya. El pension. Okay, ang oras natin saktong 2:00 ng hapon. Okay, wag po kayong alis at ipagpapatuloy natin ang ating usapan makalipas lang ng ilang paalala. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaala lang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter.
Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama niya pa rin ang Social Security System o SSS. At ako pa rin ang inyong lingkod sa servidor, Barkadang Nap Rabanal II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam niyo pa, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ito sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Bago po tayo nag-break, pinag-usapan natin panandalian yung SSS Pension Loan Program under SSS Circular number 2026-002. Okay? Napag-usapan din natin yung mga kategorya, no, or yung mga implementing guidelines po nito. So, we are looking forward, no, pagdating ng June 1st ay maraming matutuwa, no, dahil napa-advance yung kanilang pension increase. Okay? At yan po ay
dahil napag-aralan din ng SSS at gusto natin makatulong kahit papaano, no, na maibigay ng maaga yung kanilang pension increase, no? So pensioners, retirees, disability pensioners, kasama na rin po survivor or mga death pensioners po natin. Okay? And pagpatuloy din natin, another circular, ito mas naunang circular ito, circular number 2026-001, no? Pero ito naman, partly lang naman, may kaugnayan sa mga pension, no? Or sa mga natatanggap na mga benepisyo ng ating mga claimants, ng ating mga members, ng ating mga beneficiaries, ng ating mga pensioners. Pero may konting pagkakaiba dahil ang tinutukoy po natin dito ay itong mga persons deprived of liberty or mga PDL, no? Persons deprived. Kosa ba sila mga PDL? For example, si Kuya Fons, kay Noyman Leki, no? O, Chenele Caso. Yan, issue warrant of arrest. No pwede leman bail. Talya na preso. No pwede leman file na SSS. Kilaya leman secure mga dokumento or anda na ba ang mga ansina, no? Deprive of liberty, no, to roam around to file, no? Ansina. Or what if pensioner yale? So pakilaya cell compliance, no? Or si Pastor Eman, senior citizen yale. Kabarya po ni Conele na example lang naman, no? Home for the aged, 'di ba? No, pwede to basta-basta sa ali, 'di ba? Deprive of liberty, 'di ba? Or si Kuya Robin. Example lang, no? Yakui Conele tao sa droga prohibido. O talya aran na kasi lang mga kaya may rehab, rehab. Example lang. Watan rehab le. No pwede si basta-basta sali-ali kitang rehab, no? These are categories ng tinutukoy natin persons deprived of liberty. The movement is very limited. Okay? So, ang SSS kinaklaro natin the disbursement, no, of benefits through participating banks. Okay? Through participating banks, banks, okay? Okay, so ang purpose nitong circular, useta di aton antipara. Pasensya na, adiberasan lang. Itong taon lang talaga, masyadong lumabo na talaga yung paningin ko. Kaya pa naman, pero usay lang kita para hindi malisod, magbasa. Pursuant to Section 15 of Republic Act Number 11199 or the Social Security Act of 2018 and Social Security Commission Resolution 2029 series of 2025 dated May 7, 2025, the guidelines on the disbursement of benefits due to members, beneficiaries, claimants, and pensioners who are PDLs, okay, through participating banks are hereby issued. Okay? PDLs, ulitin ko, persons deprived of liberty. PDA tamang kel, tauy ustedes, otro kel. PDA, public display of affection. Iba yun, PDL ito. The scope of this circular shall cover all members, beneficiaries, claimants, and pensioners who are PDLs detained or confined in correctional or penitentiary institutions like jail or prison located in the Philippines. And there are also those who are qualified, sample kila mga institution, or those who are qualified to and are filing their claims for sickness, maternity, unemployment, disability, retirement, funeral, or death benefits. Okay? Itong circular, kapag hinanap nyo ito, binasa nyo ito, may mga terminologies kami, may mga abbreviations, may mga terms na kailangan nyong malaman, no? Example, pag sinabi nating PDL, sino ba ito, no? This is a person who is detained or confined in jail or prison either to serve a sentence or who is accused before a court or competent authority and is temporarily detained or confined in jail while undergoing or awaiting investigation, trial, or final judgment, no? So, ang tinutukoy pala dito talaga, ito lang, no? Pero,
Subject din yan later on kasi may nakalagay dito sa approval if it will be applied sa ganong cases. Okay? Pero itong circular naka-focus doon sa mga tawag natin na mga jail or prison, no? O kasi may mga rehab ng binanggit, 'di ba? Kaklaruhin lang natin 'yan, ha. Representative payee. Kung sino yung maging representative payee, the legal spouse, parent, relative of the member, or any other natural person of legal age appointed by the PDL to receive benefits on their behalf, provided that such person is not disqualified by law to act as a representative payee. Okay, klaruhin lang natin yung senaryo ko kanina, in general yun. Pero itong talagang tinutukoy natin dito, yung mga PDL, yung mga nasa jail, okay, or mga prison. Policies, no? Filing of benefit claims and other SSS-related transaction. A PDL member, beneficiary, claimant, or pensioner may appoint a representative payee to transact with the SSS on their behalf for the filing of their benefit claims and other SSS-related transactions through a duly notarized SPA. O ano yung SPA? Special Power of Attorney. Together with the following supporting documents. Una, certification from the correctional or penitentiary institution confirming the detention or confinement of the PDL member, beneficiary, claimant, or pensioner. The certification shall be duly issued within 3 months prior to the filing of benefit claim application and shall indicate the following required information. So siyang lampas siya 3 meses, mahirap nang i-file ito, no? Hindi na dapat pwede man issue mobeda yun aton mga representative payee. So kailangan naka-indicate doon sa certification the name of the PDL individual, date of detention or confinement, and prison number or its equivalent if available. The certification shall be duly signed by the chief overseer of the correctional or penitentiary institution or their equivalent and shall include the official contact information of the issuing authority. So, doon sa certification, betamin, klaro, no? Can SN issue, can authority ali, and contact information para man confirm kami. Tapos, syempre, kailangan niyan duly notarized certification executed by the representative payee. Now, number 2, the representative payee shall also submit the corresponding documentary requirements for the benefit claim application and other SSS-related transactions to the SSS branch office or service office subject to the guidelines of the SSS. So, kaya disir, hindi kesyo, representative payee po kayo, hindi na kayo magfa-file. Kailangan nyo pa rin i-file. Kung anong paraan, proseso, dokumento, mga forms na ifa-file ng isang normal na filer, claimant, ganun din ang gagawin. Ang pinagkaiba lang, may certification na at SPA na kayo po ang gagawa nun in his or her behalf, no? Yung hindi makakapunta dahil nga deprived of liberty siya. Okay? Then, under sa ating policies naman, second policy po dito, yung approval of appointment of representative payee. Sinong mag-a-approve sa SSS, no? Ang nakasulat dito, the SSS branch head or yung acting head shall be delegated as the approving authority for the appointment of said representative payee. So, hindi basta-basta sasabihin ng isang nagfa-file dyan, Sir, ma'am, you're a representative payee. Yan po ay i-check, i-monitor, titingnan, iba-background na investigation ng SSS para kung satisfied si branch head, satisfied si acting head, edi approve. Sige, pwede siya. Okay? Hindi basta-basta. Now, sa disbursement of benefits, under this option, the benefits due to the PDL individual
shall be credited to their ITF bank account. Ano yung ITF? Intrust Fund. Okay? Yan po ay isang klaseng savings account na binibigay namin, no? Na binibigay ng bangko. Pero hindi basta-basta magbibigay ng interest fund. Lalo yung binibigay yan, lalong-lalo doon sa mga guardians, no? Kung tawagin natin. No? Tapos kailangan yan, mayroon po tong letter of introduction or LOI. Okay? So, the pension will be credited to their ITF bank account, maintained and managed by their representative payee, subject to the guidelines of the SSS. The SSS shall issue an LOI, again yung letter of introduction, for the opening of an ITF bank account in favor of the PDL individual in any bank participating in the SSS benefit disbursement. Ngayon yung mga forms na kailangan. The following are the forms for the appointment of a representative payee which can be downloaded from the website. So ito, pag di-download mo, okay naman, i-print mo, fill-upan mo, or kung gusto nyo po, pumunta sa SSS, no? At kumuha ng blank forms, no? Una, itong special power of attorney undertaken by the persons deprived of liberty. At pangalawa, yung certification undertaken by the representative payee of a person deprived of liberty. Okay? So, SPA na undertaken by the PDL, tsaka certification undertaken by the representative payee. Okay? And finally, the effectivity clause, ito of course, implemented na to, katulad ng mga ibang mga circular, that shall take effect immediately following its publication in a newspaper of general circulation and the registration and filing of 3 copies of the published circular with the Office of the National Administrative Register. Of course, signed by no less than our President and CEO, Robert Joseph Montes Teclaro. Okay? So, maiksi lang, no? Ini-inform lang namin dito na hindi kesyo mga PDL, hindi na pwede. Kahit yung mga binangkit ko kanina na mga nasa home for the aged or yung mga nasa rehab, pwede silang magkaroon ng tinatawag natin na representative payee, no? ITF din ang ginagawa. Pero itong binasa ko po kasi strictly para dun sa mga PDL. Dinagdagan ko lang ng iba dahil it also applies to them yung pagkakaroon ng ITF account, nagkakaroon ng representative payee. Okay? So, ayan, no? So, sana nakatulong, no, itong mga importanteng mga anunsyo natin. At gustuhin ko man na pag-usapan pa, no? Marami akong gustong pag-usapan tungkol doon sa inilabas naming press release last week. Pero kulang pa kami sa mga guidelines, no? Kasi ito ay announcement, no? Kung kayo po ay naka-online ngayon, kahit i-type nyo dyan yung mga emergency loan, mga micro loan, ang dami na, no? Ang daming nagkalat, ang daming mga nagbibigay ng mga datos, informasyon. At kinatutuwa rin namin, no, na kanya-kanya nagre-research, no, itong mga netizen. Pero again, to receive the official information, it has to come from our office, no? Kasi syempre hindi niyo magarantya na deberasan ba si kosa sila tabla amoy agat kel, di ba? Yung mga ganon. Okay? So, medyo maaga-aga tayong matatapos. Okay? Curious namin yun. Kasi ng mga notisya sa kinasambuangat. Yan kabat naman post. Sabi to Kemeng, na may daw agwa. At berasan mo kayo. Diba? Kailangan ko ben escases. Diba? Scared the derecha schedule of power interruption. Kabartiyene pa, masking alto dito yung kasi dito yung subscription ng mga Unli Fiber, pen mahina ka tal internet. Diba? Dito mahina ka tal internet. So, tando dito, check kaya to can connected na mga mobile. Ano man, 3 lang man, 2 lang man, pero ben mahina. No, itamin tan download, no? Kabartan loko pat nakal otro di al Messenger. No? El Chat GPT, el mga bangko. Na, no sabi lang kita. No? Ewan ba? Totoo naman yung mga sinasabi. Ako, nakikirant lang din dito. Pero syempre,
Apektaw man tamen to, apektaw man tamen yun, okay lang, quits lang. Umaling si kami lang. Diba? Lugi, porque okay lang na San Roque, okay lang na Kabatangan, Ansina, hindi. Lahat naman affected, no? Pero yun na nga din, si tapon na tamin schedule, sige ka tamin na schedule, no? Water rationing. Sige na water rationing, hindi ka, todo ka pressure ka basali. Kawar si blackout, no? Si man resume power hindi man tataas si ginakwan, no? So, maintindihan natin may mga cases na ganyan, no? Pero syempre, bilang consumer paying for the correct bill, billing statement. Kasi kani internet, 'di ba? Every time un dia, dos dia, nay sila internet, debit, devolve sila, no? Nakalagay 'yon. Pwede yaw 'yan, pero kansaw, no? Uno-uno. El camino di amon alyan na San Roque na pase hasta ara ya bungka mas de un año na pasementa. Okay, man si tagustaan sina, no? Kabar hindi akalain siya de konsensya kwento. Pinapahaba ko lang kasi ang oras 2:23 in the afternoon. Okay? Kahit ganon pa man, no, pasalamatan ko si Kuya Ming, si Kuya Pons de la Puera, lahat ng buo ng 1116 DXAS. Maraming salamat po sa inyong suporta sa SSS. Tayo po ay mag-e-extra na rin at hinihiling natin sa mga radio listeners natin na wag po kayo munang umexit o mag-off ng inyong mga radyo dahil susunod na po yung ating Doctors Online. Okay? At magkarinigan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ito pong Ahensya de Konsensya ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. At bago sa lahat, pasalamatan ko rin ang aking big boss dyan sa Zamboanga, si Attorney Jacinto Filisarta, sa Mindanao West Division, si Ma'am Irene Laksamana, at dyan din po sa Mindanao Operations Group, si Dr. Leilani Benidjan. Maraming salamat po. And to my peers sa Media Affairs Department at dyan po sa Public Affairs Special Events Division, thank you very much at mabuting araw. Ito po si Barkadang Naprabanal, nagpapaalam. Nangingimbita muli sa inyo na huwag po kayong magsawa na tumutok sa mga programa natin dito sa 1116. Regardless of what day it is, mapa-ahensya de konsensya man o iba pa, we are very happy. Our hearts are very proud to have you as part of our daily engagement. No? So ito si Barkadang Naprabanal, nagsasabi, nagpapaalam. Huwag niyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Ano ang sintomas?